hapon mga kabataas. This is your friendly ka-farmers, Konsehal Victor Mosquera Padilla para sa 9th episode ng ating talakayan sa Sanggunian. Hatid sa atin na ating Honorable Vice Mayor, Attorney Maria Teresa Dadibas Constantino, together with the 16th Municipal Council dahil dito sa talakayan sa Sanggunian, angat at ligtas ang may alam. At yan ay may kaugnayan sa pag-uusapan natin ngayon sa mga nangyayaring bagyo, ulan, lindol at iba pang mga sakuna dulot ng mga natural na kalamidad. At yan ay napapaloob sa ating paksang pag-uusapan ngayong hapon. Walang iba kung hindi ang tinatawag nating Municipal Ordinance numbered as 2026-253-16 or otherwise called as an Incident Command System Ordinance of the Municipality of Malungon 2025, authored by no less than our indigenous people's mandatory representative to the Sangguniang Bayan, Kabatas na Dato Edmond Pangilan. And we also have the presence of our guest councilors for this afternoon. Kabatas na Tessa, please help me welcome Kabatas na Kinsey Sarnalius. Sa bago lang nag-graduate sa kanyang Incident Command System Yes, training. Congratulations. Nakapagtapos din ng ating ICS training. Anong level ka na sis? 3. Level 3 na. Walang iba kundi ang ating Liga ng mga Barangay President, Kabatas na Sweetly May Galang, that were there. And of course, we are very fortunate to have with us on behalf of the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, Sir Jesse Yung de la Cruz. We have the presence of Mamay Fernando Ledesma, Kabatas na Mamay, welcome. Representing the Office of the Local Chief Executive, Honorable Mayor Rinaldo F. Constantino. So without much ado, I would have to give the floor to the author herself of the talakayan, other than our Kabatas na Tessa Constantino. You have the floor. Thank you, Kuya Nonoy, Kabatas na Nonoy, Mosquera, Father Media, ang apo ng Malungon. Salamat kaayo. Ikapila na niya episode sa talakayan sa Sangguniang Bayan ng Malungon, and unta sa tanan nga episode inyong nasubaybayan kay para daghan pud kong patunan nga mga balaod nato diri sa Malungon kay kirmigid nili na balik-balik sa talakayan, ligtas parate ang may alam. Karon nga July of the year 2026, ang Sangguniang Bayan nagsabot in line with the disaster month, no? Kinahanglan nga ang ang topic karon, apart from the foundation anniversary celebration, it is very important nga makasabota kung unsa bagyo din incident command system para pod nga isagdili ta miyembro sa gobyerno kabaluta kung unsa pod ka importante ang isa ka nindot nga sistema pag adunay mga intervention, mitigation, rehabilitation, prevention para sa atoang mga disaster or calamity nga ma-experience. So, nalipay ni nga mo ni ang atoang di-launch na pod nga episode, and as we continue with the discussion, unta mahuman ang episode nga mas nahayagan ang tanang viewers sa talakayan sa Sanggunian. Maraming salamat na lang. Maraming salamat, Kabatas na Tessa. At this juncture of time, we go straight to the point. Let me go to the author himself. Can you tell our viewers and our listeners and followers, Kabatas na Dato Edmond Pangilan, what is this Incident Command System or ICS Ordinance all about, and what prompted the Sangguniang Bayan to institutionalize this kind of policy? Siguro halo-haloan ko lang ang akong gamiton na lingwahe ay kapalutan na daghan na paminaw nga atong mga constituents sabi na sa kabukiran, sa tribu, ako lang sa ulang Binisaya o Tagalog ba. Ang pagmugna nato sa maong ordinansa atong mahibawaan, dapat hibawaan nga aduna kitay ginatawag Republic Act 10121, otherwise known the Philippine Disaster Risk Management Act of 2010.
So dito nato giangkla ang maong municipal ordinance sa Kabatas. Ay nakita nato nga gimando sa maong Acta Republica nga ang kada LGU dapat tutukan ang pagkatiman labi na kung may mga kalamidad. O gana gisugandahan po na sa atong DILG Memorandum Circular nga gimanduan ng LGU nga kinahanglan ilang i-establishas o mugnaon ang ginatawag og Incident Command System. Kay aron matutukan yun pag-ayo ang mga nagakahitabo sa kada LGU o lokalidad. So mao na katuyuan o mao na ang hinungdan na ang Incident Command System atong gihimuan og ordinansa atong gi-adapt lang sa LGU ang gimando sa sumala sa atong balaod adunay Republic Act para ma-institutionalize dinhi sa atong munisipyo aron hapsay tanan ang pag-atiman na kada adunay moabot nga kalamidad adunay eksakto o focus na pag-atiman ini. So mo na ang katuyuan adunay incident command ang pag-standardize, mahiusa, unified, eksakto, tibok ang plano o pag-atiman o pagtutok. Pinalingon si Dato Panginan nga paningkamutan niya nga magbinisaya para mas masabtan sa ato ang listening public. And ganang term bitaw nga paningkamutan. Lisod na. Tungod kay we have to understand mga kabatas nga naminaw karon that the Incident Command System Ordinance of 2025 is very technical. Lisod kaayo i-translate sa Binisaya ang mga nakabutang sa balaod sa iyang decide ganina ng Republic Act 10121. Pero bisan pa man sa kalisod sa mga termino, naningkamot gyud ang ato ang IPMR para mas masabtan jud ninyo. So unta dili gyud mo ma-board. Pero ganina gusto lang nako i-add na nagingon si Uncle Edmond, kabatas na Edmond Pangilan, our author of this ordinance, nga naka-angkor or angkla ang ato ang balaod sa Republic Act 10121. Pero dili lang nato siya gi-adopt. Pero because of the recommendation of the Local Disaster Risk Reduction and Management Council of Manungo na amang yun ang ato ang Assistant MDRIM Officer diri, she would agree with me, dili lamang nato siya gi-adapt, kundi ato pag yung gi-localize ang maong balaod para mas responsive sa kinahanglanon sa usa ka munisipyo. Yes. Maong this is very important and this was commended. This policy was commended by the Sangguniang Panlalawigan of the Province of Sarangani. So salamat kaayo sa ato ang chairman sa Disaster Committee and all the members of the Sangguniang Bayan for crafting this wonderful piece of legislation. As a follow-up question to our author, since Republic Act 10121 was passed in 2010, I'm just wondering, before the enactment of the ordinance, I ask from the author, even from Kabatas na May, what enabling law is being followed or implemented in the absence of this institutionalized policy, which is the ICS, the municipality. Kabatas may kailan Welcome sa Talakayan. It's your first time. Yes, it's my first time po kabatas na Vice Yes. Mayor. No, and sa ato ang mga viewers, mayong hapon sa atong tanan. So, the question of kabatas Noy Kaganiha is what enabling laws ba ang atong gina-follow? Yes, nagibasihan sa atong ICS and kung sa ba ang balaod prior to the enactment of the Republic Act 101. So basically, katong wala pa incident command system, wala pa gi-adapt because ICS is technically from, ikuha nato ni siya from the USA. Isa ni siya sa mga gi-adapt pod sa Pilipinas from the US and in 2012, saka lang siya na-localized in the Philippine setting. So prior to that, kanya-kanyang mandato. Let's say the BFP will conduct his operations, si PNP mausab, si MDRIMO mausab. So wala unifying system na nag-unify sa tanang mga response clusters and response agencies. Mauning gikanindot sa ICS because it unifies all the response clusters. How would this ICS would have improved the preparedness of the municipality when it comes to disaster, calamities, and other emergency situations?
Our ICS, as stated nga, ganihan no, sa ato ang author, Kabatas Edmond Pangilan, ICS is a standardized, it is organized, and it can be scalable management system. Meaning to say, structured siya, no, na siya ay ginasunod na sistema. As I said also, na prior sa ICS, wala tayong sistema na ginasunod. Having said that, na ICS is standardized, organized, malungon ka now respond to different na mga calamities and incidents using this systematic na management tool na pwede natin gamitin. We can say also that ICS improves response by, of course, we can establish yung chain of command. We can eliminate yung duplication ng efforts kasi pwedeng si BFP mag-conduct din ng SRR. Pwedeng si AFP mag-conduct din ng SRR. Si MDRIMO ganun din. So why not pag-isahin natin yung ating response efforts? And yun yung ginagawa ni ICS. Kaya nga, during the time of Mayor Tessa Constantino, nung mga earthquakes in 2019, COVID in 2019 to 2022, now we have activated our ICS. Lahat po ng mga response efforts natin during that time is properly coordinated because of the system we call incident command. Mas mabilis yung action, mas mabilis yung pag-responde, at yung resources na ginagamit natin is efficiently siya na magamit. Maraming salamat. Kabatas na May. Are you clarified? Actually, I am satisfied. Kabatas na. Yes, kabatas na. May dagdag lang ito kay bakit itong ordinance na ito, strengthen disaster preparedness sa ating munisipyo. Kasi alam natin na yung munisipyo natin, maraming mga personahe na talaga trained at ilang beses po na-deploy natin. Actually, even during the COVID time, 2019, yung mga tauhan natin, yung mga na-train natin ng mga personnel, ay dinideploy natin sa Dakuman ng Sarangani Province. So, ito ay makapagtulong dahil dito dinefine ang rules ng bawat isa. So, it will allows for faster decision making. Isa rin ito, better coordination among agencies, an efficient deployment of resources, and more organized response operation. So, malaki ang tulong nito po din sa. Okay, having said, we might be wondering, especially for our viewers and listeners, kabatas na Tessa, ICS is a new term for maybe some other Malungonians. Maybe how can you change the line, or can you explain or expound? Because there are barangay quick response team, this BDRIM, this ICS, which comes first among this organization of groups when it comes to emergency situation? Very good question po, Kabatas na Noy, no? Because hindi lang siguro po ikaw ang mga naka-encounter, no? Even us, no, in the MDRIMO, maka-encounter with that. Technically, direkta ng tao, no, makasabot, no, kay yung even the MDRIMO is fresh office, no, parang verified, bago talaga siya. And na mga confusion on the terminologies na mga ginagamit nato, isahan nato. From the national, no, NDRIMC, we have the National DRRM Council. Sila yung nag-oversee in the national level of all the DRRM efforts ng national and pag-responde sa lahat ng mga emergencies from the national level. Meron din po tayo ng counterpart in the regional level, that is RDRRM Council. In the province, we have the Provincial DRRM Council, Municipal DRRM Council, and for the barangay also, we have the Barangay DRRM Committee, which is a part of the Barangay Development Council. So now, si BQRT naman po, at saka si MQRT or the Malungon Quick Response Team, counterpart po yan ni Barangay Quick Response Team. Sila naman yung organized groups natin that we trained for responding to different calamities. So sila tong nag-trabaho for search and rescue, nag-conduct of rapid damage assessment and needs analysis, no, and other important na mga mechanisms for DRRM na mga advocacies. So si ICS po is
this is the management tool no, that we do for operational na mga ginatrabaho sa DRRM. So, pag moingon tag ICS, sistema po siya no, na ginasunod nato para tama, no, organisado, and nasa tamang path tayo sa pagresponde ng mga insidente. Si BQRT is just part of the response cluster ng ICS. Thank you so much, Kabatas na Mike. Speaking of emergency response, we had just experienced a 7.8 magnitude, not just in part of Mindanao, but also in Sarangani and also the municipality of Manila. Maybe know from our Kabatas na Kensi Sarnalios. Otherwise known as Polpol. Otherwise known as Kabatas na Pundo. Because I am Nonoy. What are some other common hazard or disaster can you name in the municipality of Malumon? That is why the Sangguniang Bayan, under the leadership of Vice Mayor Tessa Framden, to institutionalize this ICS. Payong adlaw sa tanan course ato ang pinalangga nga Vice Mayor Tessa Constantino and sa tanan nga naadiri karon no na part sa ato ang talakayan this afternoon. So, bahin sa pangutana, kung sa ang mga hazards sa ato ang possible nga ma-encounter diri sa Malungon. So, ang ato ang municipal disaster naka-identify o pito ka hazard, and since nga ang Malungon is a landlocked area, so based on the probability and impact no sa kaning mga occurrence sa disaster sa rank 1 adunay duha nga na-identify. Ang una ni is ang flood or flash flood no kay daghan man taog reverse connections diri sa municipality of Malungon, and since nga landlocked na daghan taog mga bukid. So, isa po sa na-identify niya is ang possibility sa landslide, no? And ikaduha, since nga taas ang stretch sa ato ang national highway sa Malungon, ikaduha nga pwedeng hazard diri sa ato is kini nga human-induced no, disaster, which is the vehicular accident, no? So, mo ni siya ang ikaduha nato nga hazard. Then, baguhay lamang po, no? Pila ka tuig no, na 2018 or 2019 kung isa malimot na adunay na discover na fault line ang ginatawag nga makilala Malungon fault line. So ikatulo ni siya na na-identify nga hazard diri sa munisipyo sa Malungon kining earthquake. And then sa ikaupat nga hazard duha ni sila nga na-identify diri. Ang isa is drought, no? Ang possibility sa kanang El Nino, and then ang disease, no? Isa po ni siya nga na-identify nato. And ang lastly sa ikalimang ranking nato is ang kaning volcanic eruption, since nga aduna kitay isa ka vulkan diri nga naka-situated diri sa municipality of Malungon, no? Part nga nakabutang diri sa Malungon is kaning Mount Matutog. So there is a possibility na magkaroon ng volcanic eruption. It has a basic principle of should have a clear chain of command, because this is a disaster response to especially to our 31 barangay sa Batas na Malungon, being one of the former barangay captains of the municipality of And an Malungon. awardee of Yes. Igawad Kalasag. Kalasag. How important it is to have a very clear chain of command when it comes to disaster response. Importante yun ang kaning ginatawag na chain of command sa ICS, no? Kay ang kaning klaro nga chain of command is one of the fundamental principles no sa ato ang incident command system or kaning ICS. Kay kani naga-establishar sa isa ka structure, no? Structured hierarchy where every responder, no? Kani ato ang mga responder makabalo sila kung who they report to, asa sila mo report, and then who gives instructions, kinsa ang muhatag sa mga instructions, and responsible for decisions during emergency. So, ganong importante kaayo siya. Based sa importance, no, ang result sa kaning chain of command, ma-ensure nato
ang kaning unity of direction. Kaya ang kaning tanan nga personnel, no, nga nagatrabaho towards adunay the same nga objective under a single management structure. So malikayan nato ang conflict sa mga instructions ug duplication sa maong efforts para itong gisulti ni Ma'am May Ganiha. And then number 2, this will promote faster decision making since na critical nga mga desisyon mahimo nato nga paspas ang atuang pagdesisyon sa maong pag-establish through authority lines, no? And then this will reduce the delays sa mga pwede nga mga emergency nga mga sitwasyon. And then ikatulo, this will enhance accountability since responsibilities are clearly assigned and making this easier to monitor the performance and the resource utilization sa ato ang pagdumala sa maong kalamidad. And then this will ensure that actions are taken during the response can be properly documented and evaluated. Kabatas nga Noy, no? And ikaupat, this will improve the coordination and communication. And information flows efficient ang padagan sa atong information from the siyempre responsible officer and then through the incident commander sa pag-response sa atuang team sa nasa ground. And at the same time, vice versa, coming from the team sa ground, going sa incident commander and also padulong sa atuang responsible officer. So this will minimize the confusion and misunderstanding sa pagkandak nato sa ICS. And ikalima, this will maximize the safety of the responders and especially sa ato ang general public. Kay sa clear nga klaro nga supervision, this will ensure the safety protocols are followed, no? Kasi syempre pag buhi nimo sa imuhang mga responders or sa imuhang mga responders dito sa ground, so there must be a safety protocol, no? Para ma-reduce nato ang risk, no, sa ato ang mga personnel nga nag-adto dito sa ground, especially sa katong mga dangerous kaayo nga mga situation. Kaya basin pa lang, imbis nga siya ang nag-rescue, kasi siya na hinuhon ang rescue nun, no? And then lastly, this will facilitate multi-agency operations, no? During large-scale incidents, parehas aning nahitabo karon 7.8 nga magnitude, no? Kung asa makita nato nga dako kaayo ang scope sa damage, no? And different organizations can work together effectively because everyone understands the command structure. So kung para sa aning nahitabo karon, daghan ang kasulod, no, ng mga ahensya, napay mga non-government organizations. So kung wala kay sistema, kanya-kanya na sila o respond dito sa ground, dili na magka-dimaw. Unlike kung naatay incident command system, katong mga dili pa gamit, no, ng mga ahensya, pwede nato i-stage sila bago nato i-deploy. Kay isa lang man ang nagakuman. Kung makita nato sa mga news, no, na nagkagubot, nagkaguliya ang distribution, tanan, dili matagan because wala nag-follow sa kaning proper na system, no. And then once na this will promote interoperability sa ato ang mga cooperation among responding agencies. And lastly, a clear chain of command is essential in emergency management because this will provide order, accountability, effective communication, and coordinated action. Kabatas, Yes. the takeaway on the answer o Konsehal Nalios there is that isa lang ang objective, no, ng lahat ng responders, ng miyembro ng isang incident command system. There is only one objective, the safety sa tanan. Although may aratas ang isa ka objective, pero iba't iba ang aton naman nato. So, as discussed by Konsehal Bonbon Nalios, he indeed is not agawad ka na SAG awardee for nothing. Yes. Okay, na isa-isa din.
ang chain of command. So, if you notice, mga kabatas nga nagapaminaw sa ato karon, very important na masabtan nato ang chain of command. Kay gabi pa karon nga na ay binog na experience 7.8 magnitude. Unya, ang mga wala nakasabot sa ground, moingon sila, asa naman to amo ang mga barangay opisyal o amo ang mga kapitan, wag yun na ako nakit-an karon nga binog. Walay mga ayuda, asa naman tawag ko sila. So sa the last star sa atuan ni Konsehal Nalios, important yung ating chain of command. We have to understand na ay in charge para sa ground, na ay responsible officer nga maghulat lang para reportan sa unsay gakahitabo ug muhatag pod og direksyon kung unsa ang mga kinahanglan buhaton. And kung ato masabtan karon pinaagi ani nga episode, mas masabtan na nato nga porket wala nag-adto dito sa ato ang lugar, lahi po di ay ang iyahang mandato. Pero naa siya na-contribute para sa kung unsa ba ang pwede nato nga matabang just to alleviate the problem that we are facing. So, salamat kaayo, Konsehal Nalios, sa pag-present nimo sa AMUA kung unsa ning chain of command, unsa ang importance ani, o unsa ang mga dapat nato masabtan sa bawat role ng isa, although may aral at kasang isa ka objective. Thank you. Thank you so much, Kabatas na Tessa. Thank you so much, Kabatas na Pon. But, Kay basig banggod ako ban, Yes. ay salamat kay si Ma'am Ledesma naghatod jud diri og ayuda. Unya asa naman tahon si Mayor Bong, wala jud nagadto sa amo ang balay. Na nahugdo pa ang amo ang balay. But that is a unified effort Yes. of all the members of the ICS. Una ang ato ang gusto ipasabot. Just like what's happening in Glan and Malapata. No, we are grateful ang ato ang governor and some of our colleagues in public service. Katugid sila sa ground, nagapakita sila. Pero kung naamay mga panahon nga dili na nila matuyok ang tibuok Sarangani province, we have to understand nga katong mga tawo nga ilahang mga gisugo dito, that is also their representatives being a public servant. Mauna nga very timely ang Incident Command System Ordinance nga topic natin. thank you so much, Kabatas na Tessa. And I am so excited to ask this particular question from one barangay captain, one pulong barangay to another pulong barangay. Speaking of a clear chain of command, to our Liga President, Kabatas na Tessa, what are those challenging moments or challenges in the implementation of response when it comes to chain of command component? Maayong hapon sa tanan, no? Maayong hapon, Vice Mayor Tessa, sa tanan na Ay, hapon, kapon, Ay. So, sa question ni Kabatas, no, what are the challenging during kung atong ipatuman ang ICS sa ground, no? So, of course, no, as a punong barangay myself, sometimes, dili, all the time, if no, para sa giingon ni Vice Mayor ganina, kaya wala nasabtan sa kadaghanan, kung sa ambot pasabot sa ICS gahong nga na yan ibidiri ni Ma'am Ledesma kay naanay nagakatabo gyud karon no nasugdan na ang mga gihong-gihong sa social media nga nung wala pa sa imong ana. So sa ako as po ng barangay, it is so challenging kay paano nimo i-explain one by one sa ilaha kasi para sa giingon nato ganina before ta nag-start ICS kay parehas i-explain ni Konsehal Bonbon importante kayo ICS pag-abot sa mga disaster, no? So, wala po nasabtan na ang barangay. Of course, kami ang frontline sa serbisyo. Kami ang manglista, unsa ang mga na-damage. Ang barangay ang mag-explain unsa ang dapat nga ihatag na ayuda sa atong munisipyo. So, pag-abot, anak, na dili mo matagaan ang tanan, dili mo maaksyonan ang tanan, amo gid na pinaka-challenge. So, nahimo na karon kay wala man nakit-an sa tanan kay naamay bisan payag nila for example, Vice no, bisan payag ang natumba sa ilang bakit kay wala na lista. Grabe ang pambash sa social media no kay ang trabaho naman gid sa barangay, kami ang frontline, kami ang mag-inspect kung asa tong mga na-damage, asa to kay i-consolidate man na ni Elvin para kung naay mga ayuda nga moabot, mao tong maging basis sa atong mga disaster. So mao tong pinaka-challenging na pwede makuha sa barangay. Of course, kay presino sa COVID-19, naagian man nato, pero ang barangay
barangay kay tungod sa ICS, tungod sa pagdala ni former mayor, no? Dahil sa grabe kahapsay, no? Ito giingon sa mga kapitan ganina during sa meeting, although naagianan nato kaning mga ingon-ani nga disaster, pero wala gid naglisod because of the ICS. Ang importante, ubangon ba? Ubangon. Yes. Earlier, I was talking with some of my colleagues in the legal profession and they were asking, kumusta mo sa Malungon? And I will always respond nga na ay na-damage sa Malungon, like ang ato ang palengke nga daan, no, na-collapse, ang ato ang mga buildings kung asa ginahatag ang mga frontline services, totally damaged. But we are still thankful to the Lord kay compared to other municipalities, magmakaingon patag, arang-arang pa ang Malungon, no? Kaso, syempre, tungod, bisag unsa nato cover sa tanang dapat i-report, basig na apay mga kulang diha nga wala namo na respondihan or wala namo na lista, we are urging the public, just inform us politely kay ginadawat man namo nga dili kami perpekto, pero ginaagi aning incident command system nga ginasunod sa 31 ka mga punong barangay together with their council, at least na atay standardized nga tool para among sundan and mapaabot sa bawat barangay kung unsa ang mga immediate na mga assistance na pwede namo i-provide. But we are in a government scenario, so na ay mga transaction na kinahanglan hatagan nato og pasensya kay iproseso pa man ang uban ng mga butang bago nato mahatod ang mga immediate assistance dito sa mas na kinahanglan. In total, una ang may mga ayuda, salamat sa Ginoo na ka-provide ta, pero kung kulang, maayo jud sa big pagsamot. Kay kami gusto din namo ma-cover ang tanan para ma-address po ng tanan na jud na trauma sa nahitabo. Yes. Pero amo na ginatanaw pa ako kung sa pa'y mga pwede na mo ma-provide at asa papunta magtapong mga tabang kay ang tanan na tinabangay mga. Yes, on the case of the local government unit, we have already the system. Yes. We adopted and passed an ordinance for that Yes. system, and And only siyang ginakalipay ni Mayor Bongbong Constantino when I was the mayor of Malungon. Para sa imuhang ipangutana ganina, 2012 na buo, correct me if I'm wrong, Ma'am Ledesma, 2012 na enact ang RA 10121. And the Incident Command System Ordinance of Malungon is only in 2025. So sa panahon nga ako ang mayor, wala yung ICS ordinance. Yes. So paano na ako nabuhat ni Local Disaster Officer Sir De La Cruz and all the members of the Eldrin Council ang pag-atubang sa nagkalain ng kalamidad, no, mag-ganit tayo ordinansa. And syempre, as long as natay national law, natay maangkoran. Pero ang kanindot aning karon sa time ni Mayor Bongbong Constantino, apart from adopting the national law, naapadyod tayo localized ordinance para ma-customize kung unsa dapat ang pag-address sa level sa munisipyo. And muna ang igong legislative support kay Mayor Constantino para mas komportable ang Eldrin Council sa pag-address sa mga kalamidad o katalagman ng atong ginasangpahan. yes, I would have to agree with that because as a former legislator and councilor of this municipality, notice that Kabatas na Mamay presented to us all the plans of the municipality, flash flood plan, the earthquake plan, and all the plans. But of course, we have experience and surpasses lahat ng mga emergency situation na ito, mga Kabatas. Now, kahit na gano'n, meron pa rin mga confusion as to, like for example, sa health emergency situation like the COVID, sino ba talaga si Ang incident commander. incident Yes. commander? Mga ganun. So we have to also clarify that. So, Mamay, can you give In a simplest form, in a simplest but in a form, but profound manner. Sino ba talaga si incident Commander. commander? And what are the Ganda ng primary, question, yes, Kabatas. what are the Yes. primary responsibilities of an incident commander? Pang Miss Universe. Yes. But anyway, yes po, tama po yun. Ang daming confusions, no, as to sino ba si incident commander, no? Isa ba ang incident commander? Isa lang ba si incident commander or pwede ba from different offices manggaling si incident commander?
So, pursuant again to National Incident Management System and the Philippine Incident Command System adopted through the NRMC Memo Circular Number 4 Series 2012, si Incident Commander derives authority from the responsible official. Meaning to say, ang laki ng role ni RO, in our case ng munisipyo, si LCE, or the mayor, ang responsible official. RO, responsible officer. Yes, LCE, local chief executive. Yes, para mas spell out po. Yes. No, so, meaning to say, the responsible official or officer will delegate his or her trusted na incident commander on that specific na emergency that they are dealing with. So now, si incident commander po again is not fixed. Meaning to say, kasi pag mag-ingon sila ng incident commander, si Eldrim O yan. May incident commander kasi tayo based on the primary legal mandate. Kung sa akong ginamin. Meaning to say, when we talk about structural fire or urban fire or grass fire, pwede ba na si Eldrim O ang maging incident commander? Again, as I said, hindi po fixed si incident commander. And by legal mandate, it is the Bureau of Fire Protection that should be handle the incident commander post. No? So, depende po siya kung unsa na emergency ang ginadil nato. Yes, what calamity we are dealing with. So, during the time ng COVID-19, it was a health emergency. And during that time, the very good mayor back then assigned the Eldrim O as the incident commander. Pwede ba yun o hindi? No, parang nag-lecture ako ng ICS. Anyway, pwede po yun. Answer your Because, own question. kaya, tama kakabatas na Noy. Pwede po yun because the Eldrim O is a trained officer when it comes to ICS. And babalik po tayo again doon sa NRMC memo na the RO should delegate the incident commander on the specific na emergency. Kabatas na may Ledesma. Para lang maging klaro sa utak natin, no? Si responsible officer or RO na sinasabi ng ating assistant municipal dream officer, si responsible officer or official, yan yung ating local chief executive. Which Yan is yung the ating mayor. mayor. The mayor is not the incident commander. Yes. Pero siya ay responsible official. Yes. Si responsible official, under legal mandate, has the authority to delegate and select among his trusted kung kinsa ang iyahang ibutang as incident commander. Ang pangutana nato karon kabatas, pila ba dapat ang incident commander? Klaro naman siguro nga sa banaod nato, sa ordinance nato, diri sa local unit nato, as well as in the Republic Act 10121, klaro naman na ang incident commander dili siya fixed. Yes. No? Dili siya fixed. Yes. Dili nato siya pwedeng ibutang sa ordinansa nga mauna ang Eldrim officer or kung kinsa ba Yes. dira pwedeng kabatas Nonoy Padernilla under the ordinance of manungon siya na ang atuang incident commander always balay anak na nakabutang sa atuang banaon because under the laws based our ordinance dili na siya pwede fix. Depende na siya sa responsible officer kung kay kinsa niya i-delegate Yes. ang post ani. So, ang pangutana na lang karon para maklaruhan sa ato ang listening public, pila ba dapat ang incident commander? Yes, to clarify that, kabatas na Vice Mayor, pila ba dapat ang maging incident commander? Pwede ba duha? Pwede ba lima? Pending Sa on. duration? Depende sa duration. duration. Yes po, technically, in ICS, pwede po magkaroon ng Deputy Incident Commander. Why? Because, syempre, si Incident Commander, kapuyon po siya. Let's say, for example, yung magnitude ng incident is kinahanglan mo run for, let's say, month. No, hindi pwede nga si Incident Commander, wala siya karelyebo. Ang anong kailangan po siya may deputy. Of course, kung magkasakit siya or need niya mag-rest, no? Kaya of course, tao lang po no? Naanay na train for that matter, no? Pero hindi pwede na for that incident, single incident, na multiple ang ato ang incident commander. So, isa lang incident commander, pero pwede siyang mag-appoint ng mga deputies. Yes, ng isang deputy. Isang deputy lang. Yes.
clarify. Huwag mo rin. So yung sabihin kabatas na mamay, kabatas na klasa. Just for example, yes, dito sa ating munisipyo ng Malungan, halimbawa meron tayong health emergency situation like with COVID, and then nagkaroon pa ng baha, and then nagkaroon pa ng paglindol. There should always be one incident commander. Again, yung responding agencies naman po, it will all be under the one incident commander. So let's say, in that case, no, the incident commander is the LDMO. Pwede naman po kasi si health is maging member ng health team or the WASH, sanitation and health team. Si fire or si AFP maging member ng search, rescue, and retrieval. So, yun po, again, under one organized structure tayo. We are clarified on that part of our discussion. But going back to this occurrence of the earthquake, the 7.8 earthquake in the municipality, for the benefits of our followers and viewers, Mamay, Kabatas Mind, what is really the difference between a magnitude and intensity? Kasi nagiging discussion siya online. So sometimes tayo ng mga employees and officials has the responsibility to explain to our constituents. Actually, maugid niya isa sa grabing confusion sa mga tao. No? Maglipog yun. Even pag, of course, normal people, kanang matingala, unsa man ang intensity and magnitude. So, kami nag-intensity 8 man mi, tapos sila dito kay magnitude 7.8 lang, dapat mas kusog mi. No? But to clarify things up, no? So, magnitude is, that is the energy no, nga gina-release dito sa epicenter. Meaning epicenter, katong gigikanan sa, or gihalinan sa power or the force nga nagkaroon og shaking or pag-alog, no, in Tagalog. Whereas, si intensity naman, mao to iyang power na gina-release based on the area. No? Kung asa na banda nga area, so let's say the magnitude for the epicenter ng June 8 na earthquake is 7.8. Pero ang intensity na na-feel nato diri sa Malungon, we are that, unsa na taka far away from the epicenter. So ato diri actually recorded is 8.2 ang ato ang intensity. Just to clarify, no, kay 8 lang manggod ang mugawas, wala man ay point na mugawas dito sa katong sa intensity meter rather. So, but the recorded intensity for Malungon is really 8.2. So, that means yung intensity nga atong na-feel in this certain area is 8.2. So, mauna siya, but ang magnitude po is in the epicenter, whereas yung intensity naman is the power na ma-feel nato kung asa pa na area. So, the farthest we are sa epicenter, mas lesser ang ato ang ma-feel na intensity. Now we know, and everybody knew already. Yes. So going back to the coordination, kabatas na Big Galang Laguardia, our Liga President. How does the ICS ensure proper coordination with our PNP, our BFP, our NDRMO, our volunteers, the barangays itself, being our representative of all the 31 barangays of the municipality? To supplement dito sa Clinical Center Bonbon regarding the chain of command kasi it's very important naman sa ICS no nga kung sabi ka-importante na naagit tayo one action plan and one isa ka system na ginasunod. So, prior sa dimension ni mo ganina, no, under the ICS, ang ato ang LGU, the BFP, the PNP, the AFP, the health workers, no, our barangay and community volunteers will act with one system and one action plan. So, with that kabatas, naagit siya proper communication, proper dissemination of communication sa ground, walay duplication of task, no? Dili magparehas-parehas sa ni Ma'am Maymay ganina, nga naagit lahi-lahi na trabaho ang atong AD agencies no sa gobyerno. So to sum it up kabatas no, the ICS of course no, mao gid ang iyang goal no nga tanan nga agency sa gobyerno magtrabaho as one team under one system. So, in order, para sabihin mo ni Ma'am May kanina, mas organized, mas easier for us, no, na mga frontliners na makahatag sa bulig sa katawan. So for our kabatas na Mamay, can you explain to us and to our viewers
the different response teams under the ICS, such as the search and rescue, the evacuation and relief operations, emergency medical services, and security and safety. To give you a backgrounder, the aning system. So, as we said, nga, organized ni siya, and ang ICS organized, then naa siya structure. No, so, under the structure po ni ICS, we are all under the guidance, the policy direction ni responsible officer. Under him is the delegated incident commander, and naatay ginaingon na general and command staff. So general staff, these are the public information officer, the liaison officer, and the safety officer. Mo itong ginaingon kay ganyan ni Kabatas Punbon na inasecure yun ang safety sa tanang responding units or agencies because naatay safety officer. Under naman po sa command, the general staff rather, na si operations section chief, na si logistics section chief, the planning section chief, and the finance and admin section chief. So, katong ginaingon nato kaganihan ng mga response team, they work closely with the operations section chief. So, under ni sila tanan sa operations section chief because sila dito ang implement og strategies and tactics during the implementation na ng operation nato. So, kaning strategy and tactics, mao ni siya ang nakaisa-isa dito sa incident action plan na ginahimo sa atong incident commander kay siya man mo approve ani no sa atong incident action plan. So kinsa-kinsa ning mga different na mga response teams. So sa response teams nato wala na tay pangalan nga taga BFP ka, taga PNP ka, taga AFP ka or from other na agencies. But yet we call them, let's say, search and rescue team. These are composed of different na mga response groups from different agencies. Let's say, search and rescue group na responsible sila for locating katong mga missing, no, rescuing sa katong mga need of rescue operations, no, and katong other danger pa no na pwede na nahimuon or pwede nila isalbar ang kinabuhi sa tao during emergencies. For moingon na pud tag emergency medical services or the EMS team, kani sila naman ang focus is more on immediate medical care no para sa katong mga katawhan nga na-responde sa atong SRRT. So kung mapansin ninyo, di ba, interconnected po ang response effort na ginahimo. Evacuation and relief operations team naman, sila tong nag-facilitate sa immediate na evacuation for those who are identified na mag-evacuate. No? And for security and safety team naman, sila tong mag-maintain sa peace and order kasi pag may mga emergency or may mga calamity, dili maiwasan, no? May mga looting incident, dili may mga pagpangawat. Of course, because number one, siguro wala na sila pagkaon, no? Or maybe because looters tend to gihimo nila na opportunity. Take advantage of the situation. Yes, of the situation pa. No? So, yun po, all these response team, as I said, they work closely with the operations section chief to carry katong tactical and mga operations no nga pagahimuon during that entire operation. And that means no in malungon na during emergencies tanang responding agencies nato will directly be under the operations section under one chain of command na ihatag lang sa operations section chief. How about from the author himself? How about before the calamity will happen? How can this ICS ordinance strengthen the municipality's preparedness even before the calamity will strike the municipality? Salamat ulit, Kabatas. Yes. Roy? Of course, before you answer the question, ang kay Edmond, kabatas na Edmond Pangila, this is not for the period of deliberation. Yeah. But this is for the purpose of informing Yeah. the public through this talakayan. Yes. Actually, dito sa ordinansa natin, it really requires a contingency plan. At nagawa na natin, nagkaroon tayo ng mga contingency plan which is establishing a good relationship
to some other institutions, private institutions. At nagkaroon po tayo, before sa nangyari yung lindol, nagkaroon tayo ng MOA signing between all private institutions, mga partners natin. Bigay ko lang po sample na may mga MOA tayo, napakaraming MOA na nasign between the LGU Malungon sa mga private institutions, like sa mga gasoline stations, mga pharmacies, mga transportation group. So, even the Public Market Vendors Association, lahat ng mga institutions, sectors, nagkaroon na po tayo ng agreement or memorandum of agreement na in-establish natin that when calamity occurs, meron na tayong nakahanda na. Iba't ibang mga grupo handang tumulong kasi nakaplano na yan kung anong gagawin nila. Like for example, in the fuel stations, they can provide fuel for emergency vehicle supervision during sa pangyayari. Mga pharmacies to ensure the availability of medicine, medical supplies. Yung mga transport groups natin can assist in evacuation and relief distribution. So, many groups have been signed, naging partners natin. So, yun ang contingency plan natin. Meron na yan. So, talagang handa ang Malungon. And even other municipalities like Arabel, they have signed a partnership that when calamities occurs, they can also extend help. So, that is the preparedness, that is the way how we have a contingency plan. Kabatas. Klaruhin ko lang na when we speak of handa ang munisipyo, of course, pag linog man gid ang trahedya or whatever tragedy that we will be facing or we were facing, kahit sabihin natin handa tayo sa kung kahit anong kalamidad, of course, may ara gid na sa mabatyagan. Kabatas Edmund Pangilan is just simply saying na if ever may ara sa mga matabo na kalamidad or mga trahedya sa Malungon, handa kita in a sense nga may ara kita sa mga partners na madalaganan para maghatag sa aton sa tabang like amo tong mga sectors kay iya nga gipang-mention. Sa natabo nga linog like in Malungon and in parts of Sarangani, ang pinaka-apektado Glan and Malapatan, syempre ginakasubo naton na wala naton na ginapasalamatan. Ginakasubo naton ang natabo sa aton nga probinsya. And sa mga learnings ka aton nga naobserbahan and na-experiensyahan, we value the importance of preparedness in a sense nga balaan naton hindi ka nag-iisa tungod ang mga private establishments and institutions and all the 31 barangays of Malungon, kabalo kita nga kinahanglan naton mag-unite para lamang makahatag sang hinabang sa tanan nga nakapektuhan. Pero halimbawa may mag-abot sa itong mga hazard na gibanggit kaina ni Konsehal Bonbon like volcanic eruption, landslide, flash flood, drought, earthquake, and so on and so forth. 11 yung na-mention na hazard kaina. Fire, halimbawa, vehicular accident, halimbawa, mga human-induced mga emergencies. Ginawa, nakapreparar ang kadalanan para ma-aware sila nga accident-prone ang iban ng mga areas. Pero may aral lang yapon sa mga aksidente. When we speak of ready or prepared kita, ibig sabihin sila, may ara kita partner ng mga hospital na pwede natin pagdalhan sa ila in case matabo ini ng mga hazard. So, yun yung ibig sabihin kaina ni Dato Edmund Pangilan. Kasi when we speak of earthquake, kabatas na noon, yung all the kabatas here, we can run but we cannot hide. Yes. No? Kahit gaano ka-plaster sa mga building, ang integrity nito talagang tinignan natin. Pero kung amot to kapusog ang linog, Sometimes damage gani ang aton nga palengke. we cannot no? implement the dock cover and roll. Sa vertical That's our life na. Pero once mag-convene ang aton nga Eldring Council, maghambal si Mayor Bong Constantino sa aton nga mga members ng Eldring Council, let's convene and let's activate all the needed units para ma-implement an incident command system. That is the preparedness that we are talking about. Yes, at the end of the day, all this endeavor, all these undertakings, the beneficiary are Our constituents, constituents. our dear Malungonese. And having said, what do barangays and our community volunteers play in the success of this incident command system ordinance, our kabatas na
Sweet Binigana. Our barangays and of course our community volunteers play a vital role sa mga inunani na disasters. Parehas sa nakita po pagulang recently, the 7.8 na earthquake, no? Our barangay is our first responders sa community. Sila ang katanaw, sila ang nag-assess kung sa maka-damage ang panimalay sa ilahang sakpan. So if you're going to ask how important is their role, very important. Okay, sila man, para sa liwato na po, sila ang first mo respond. Para sa lingon ko nga, wala pa man nakakonvene ang LG Council, no, sa LGU, but the barangay officials, the Bidrin Council of our barangay, nag-room around na yan sila to check kung naabay kailangan respondihon, naabay kinahanglan na equipment gikan sa munisipyo kay na severely damaged sa isa ka barangay. So sila gid ang nagapanguna when it comes to relief operation, consolidation of data, kay dili man magtatrabaho ang LG nato nga council without the data coming from the barangay. Kay kita man ang mag-provide, ang barangay man ang mag-provide, and the LG will consolidate para sila po nang mag-assess kung unsa kadako ang naging impact sa isa ka disaster in our municipality. We are now on the final part of our talakayan. Before I will give the final opportunity to our kabatas ng TESA, would you like to add some more to our discussion? Yes, ang ating bisita. Yes, one more. Final words. Final Yes. words. Parting Yes. words. Parting words sa lahat ng mga viewers, no, and of course sa mga kabatas natin karon diri na hapon. I will borrow an old adage, no, na it says, if we fail to plan, no, we plan to fail. In every emergency or disaster, kinahanglan gid nga may preparedness. Amo tong ginahambal kagaina ni Mayor Tessa, no, nga one way or another, this ordinance is one of our preparedness measures nga ginahimo diri sa lungsod sa Malungon. Kag kung inyo makita, no, sa aton mga viewers, sa tanan nga taga Malungon, no, siguro hindi man makita dayon-dayon or hindi man felt ang amon presence, no, ang presence sa mga officials, or hindi nyo makita by or in person, but inyo maramdaman ang ilang presensya because of the measures, no, nga ginahimo naton. Kag hambal galigay ni Mayor Tessa nung iba-iba kasi aton nga role. Hindi pwedeng ang isa ka role ihatag lang natin sa isa ka tao or isa ka agency. Tanan ta nag-partake sa different role, and when we combine that together, when we unify that together, ang ina nga mga effort will really strengthen ang mga efforts nga ginahimo naton as one LG. So sa pagmugna, no, sa 16th Municipal Council sang sini nga ordinansa, makahambal gid kita that Malungon is doing its part when we talk about DRRM efforts. Kag again, balikon ko ang minhambal ko ni Mayor Tessa, no, nga may mga kalamidad gid nga biskan ano kita kapreparado kanang we will be caught off guard ba, Yes. no, because of course ano gid ang aton nga preparation compared to the acts of God, no, ano gid ang aton preparation, but somehow yun gani, if we fail to plan, we are planning to fail. So yun po sa tanan nga taga Malungon, your LGU officials and employees are doing their share in making Malungon a safe haven para sa aton nga tanan. On behalf of our Vice Mayor, we'd like to thank our guests, Suhali Mamay, and in finality, mga kabatas, being the presiding officer of the 16th Municipal Council and being the Vice Mayor of the Municipality of Malungon, how it is really important for you, kabatas ng TESA, this ordinance, this ICS ordinance, in building a more disaster resilient and prepared municipality of Malungon. Thank you for that wonderful question. We are almost done with the talakayan. And tani damo kamo or naghanog na tunan sa mga resource person nga anakaron dinhi. Very technical ang ordinansa. Nakabase pa yun siya sa isa pud ka very technical nga batas from the national government, pero di pa ning kamutan namon nga mapaintindi sa inyo. So tani pag umatapos ang ini nga episode,
mas na sabtan or na-grasp ninyo kung gaano ito ka-importante. On my part as the presiding officer, the former mayor of Malungon, isa ni sa mga legislative target namon kay nakita gyud namo no ang importansya sa usa ka LGU nga may ara igo nga legislation. We have to always remember that good governance starts with good legislation. And another piece of legislation na naman ang amon gin-share sa inyo, especially sa karon nga nag-celebrate kita sa Disaster Preparedness Month. ICS or the Incident Command System 2025 of the Municipality of Malungon, dili lamang kini siya usa ka legal na dokumento. It doesn't speak only of articles, sections, other provisions, but instead, this is an investment. Isa kini ka pamuhunan sa Malungon para sa kaayuhan o kaluwasan sa tanang katawhan. Why am I saying that? Because pinaagi sa Incident Command System, mas naging klaro ang mandok, klaro ang responsibilidad, klaro ang koordinasyon ng bawat unit na member sining ICS nato. And if klaro ang responsibility, then klaro ang accountability. And hindi maiiwasan or hindi na magdoble ang trabaho kag tungod sa sistema, klaro ang paghatod sa dapat nga mga serbisyo sa bawat barangay. And that is the reason why I called it an investment. So sa tanan nga taga Malungon, damo naman kita sa nabatian sa iba't ibang resource persons naton. So wala na ako sa damong pangaidugan, but I will take this opportunity to greet each one of us. Happy Foundation Anniversary! 57 years na ang Malungon. And sa kadamo sa aton nga na-experience, inainditanan kalipay, damo pod sa mga naagihan nga mga kalamidad. Pero ang Malungon, matawag gyapon naton nga lumalaban. 57 years of memories and 57 years of being a resilient community. Pero tungod sa ICS, mas matawag pagit naton nga more resilient na gyud kita kani ara sa sistema nga standardized, organized, and institutionalized. So sa subong nga nag-celebrate kita sa Foundation Anniversary, ginapaabot ni Mayor Constantino ang aton nga tatay, hindi lamang ako nga tatay, kundi aton tanan nga tatay, ang pagpangayo sa pasensya kay sa pila ka tuig nga aton nga naandan perti ka bongga ang aton nga celebration, pero sa subong nga 57th anniversary naton, and to be sensitive sa palibot daw hindi man kaya sa aton nga mayor upod ang tanan nga opisyales sa 16th Council nga magpapongga kita sa celebration nga may ginaatubang kita nga mga trahedya kag kinahanglan pa naton hatdan sang igong tabang ang tanan nga panimalay diri sa Malungon kay kita tanan nakaagi man sa trauma tungod sa 7.8 magnitude apil pa ang energy crisis nga aton ginatubang. So pasensya lang gid kamo sa aton nga mga preparasyon subong, but ang aton lang man gid nga ginasaulog is ginapasalamatan naton ang Ginoo kay sa sulod sa 57 years wala na gid kita ginpabayan. Ari gihapon kita nagabangon kag ara gihapon ang Malungon padayon nga nagaplano para sa aton nga padayon nga pagsubida. So sa simple nga celebration nga gin-prepare sa munisipyo, tani magugdanay gihapon kita. Magugdanay kita in a sense nga tungan kita mga muyo kita kay magpasalamat kita sa Ginoo nga gin-shield kita sa dako pagid nga damage sa aton nga palibot. We will celebrate our anniversary by thanking the Lord that we are still rebuilding and we are still here living despite all the calamities that we are facing. So sa tanan-tanan nga nagapamati, madamo nga salamat sa mga nakaintindi sa aton nga sitwasyon subong maningkamot pagid kami nga magpanday sa mga nami nga mga balaod para makahatag sa igo nga legislative support sa mga plano sa aton nga mayor nga wala man sa iban nga plano kundi kaayuhan gid sa tanan nga pamilya diri sa Malungon. Salamat.
Yes. Maraming salamat mga kabatas. Yes. And before we end, let me leave you with this reminder. Ang mas luwas nga malungon nagsugod sa usa ka andam nga komunidad. The Incident Command System Ordinance of 2025 is more than just a policy. It is a commitment and investment to organize action, quick response, and collective responsibility during emergency. Again, this is your Kabatas Konsehal Victor Mosquera Padernilla reminding everyone, be prepared, stay coordinated, and be part of the solution, not the confusion. Until our next episode, in Talakayan sa Sanggunian, daghan kayong salamat, mabuhay malungon yan, subida malungon, bida kaligtasan. Yeah!